Nagsisimula ang pelikula sa South Carolina. Naglabas ang National Hurricane Center ng iba't ibang agarang babala tungkol sa bagyo at hurricane. Palala ng palala ang bagyo bawat segundo, kaya sinabihan ang mga nakatira sa mga bayan malapit sa dagat na lumikas. Sa Anneville, sinubukan ni Dakota na mag-order ng pagkain, pero sinabi ng paborito niyang restaurant na magsasara sila dahil sa panahon. May agoraphobia si Dakota, ibig sabihin, natatakot siyang lumabas ng bahay, pero dahil kailangan niya ng pagkain, pinilit niyang umalis sa bahay ng kanyang namatay na ina. Habang naglalakad siya sa kalsada, napansin niyang nag-iimpake at umaalis na ang lahat ng kapitbahay niya. Nang dumaan ang isang fire truck na may malakas na sirena, inatake ng anxiety si Dakota at nagdesisyon siyang bumalik. Hindi niya sinasadyang mabangga ang isang kapitbahay na nagsabi sa kanya na kailangan nilang lumikas at inalok siya ng upuan sa kotse nito. Natakot siya sa ideya kaya nagdesisyon siyang umuwi. Sa kabilang bahagi ng bayan, tatlong magkakapatid ang masayang lumalangoy sa isang latyan. Tumalo ng malaki si Ron para sumisid pero hindi agad umahon, kaya nag-alala sandali ang mga kapatid niya. Pero nabibiro lang pala siya at maya-maya ay umahon din na istorbo ang kasiyahan nila nang dumating ang foster father nilang si Billy, na pinagalitan sila dahil nasa mapanganib silang lesyan. Sinabi niya kung gaano kamahal ang bayarin sa ospital kapag nasugatan sila, pero hindi naniniwala si na dadalhin man lang sila ni Billy sa doktor. Dahil dito, lalo siyang pinagalitan ni Billy at isinakay ang magkakapatid sa kanyang truck. Sa meat plant, nagmamadaling pumunta sa kotse niya ang buntis na empleyadong si Lisa at nagpaalam kay Bob na kailangang manatili roon hanggang matapos ang kanyang mga trabaho. Habang nagmamaneho, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Nagalit dahil lumipat si Lisa mula New York papuntang Anneville para sa kanyang fiancé na iniwan siya matapos siyang mabuntis. Sinabi rin ng kanyang ina na isinara na ang mga highway, kaya kailangan niyang pumunta agad sa mas mataas na lugar. Sa pantalan, sinabi ng marine biologist na si Dale sa katrabaho niyang si Brian na lumilipat na pahilaga ang mga hayop sa dagat para makatakas sa bagyo. Kasama rito ang mga pating, ibig sabihin, hindi nila nagawang lagyan ng tag ang lahat ng mga ito bago dumating ang bagyo. Sinabi ng harbor master na si Greg sa kanila na lumakas ang hurricane at naging kategory 6 na. Kaya tinawagan ni Dale ang kanyang pamangkin. Nakaupo pa rin si Dakota malapit sa pinto nang makatanggap siya ng tawag at inalok siya ni Dale na sunduin. Pero tumanggi si Dakota kahit sinabi ni Dale ang lahat ng masasamang bagay na malapit nang mangyari. Sinabi niya na naiintindihan niyang nami-miss ni Dakota ang kanyang ina dahil nami-miss din niya ito, pero hindi makakatulong sa sakit na nararamdaman niya ang pananatili sa bahay. Tumawa lang si Dakota at tinukso siya dahil hindi siya magaling maging magulang. Nangako si Dale na susunduin siya at saka ibinaba ang tawag. Sinubukan ni Dakota na manood ng television para malibang, pero lahat ng palabas ay napuputol dahil sa mga balita tungkol sa bagyo. Kaya ikinonekta niya ang kanyang phone sa television para manood ng mga lumang video ng kanilang pamilya. Sa truck, patuloy na pinapagalitan ni Billy ang mga bata at iniinsulto pa sila hanggang sa pagbantaan niyang ibabalik sila sa foster care. Napansin ni Ron ang mga taong tumatakbo palayo at nagtanong kung dapat din ba silang umalis. Pero sinabi ni Billy na kaunting hangin at ulan lang iyon at masaya pa siyang nagpapatugtog ng musika. Pagkatapos, hinanap ni Billy ang asawa niyang si Rachel sa basement at nagreklamo tungkol sa nangyari. Sinabihan siya ni Rachel na kumalma at pinaalala na binabayaran sila para alagaan ang mga bata. Pinutol sila ni Izzy para sabihin na gutom na ang magkakapatid at napansin niya ang mga steak sa refrigerator ng basement. Sinabi ni Billy na hindi niya iyon dapat pakialaman at binato siya ni Rachel ang tinapay bago nila muling pinaalala sa kanya na bawal pumunta sa basement. Sa pantalan, nilapitan si Dale ng reporter na si Joe, na gustong malaman ang opinyon niya tungkol sa pag-atake ng pating na nangyari kaninang umaga. Walang narinig si Dale tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Joe na may isang magkasintahan sa beach na inatake ng Great White Shark. Sinabi ni Dale na hindi nangangaso ng grupo ang Great White Shark, kaya malamang na bull shark ang mga iyon. Kinuha ni Joe ang microphone mula sa kanya at nagsimulang magsalita tungkol sa bull shark gamit ang mga peking impormasyon para makagawa ng kwentong maraming magkiklik. Sinubukan siyang itama ni Dale, pero hindi siya pinansin ni Joe kaya umalis na si Dale. Samantala, sinusubukan ni Lisa na humingi ng tulong sa mga tindahan pero wala ng tao sa paligid.
Tumawag ulit ang kanyang ina para tingnan kung ayos lang siya, pero agad na nawala ang tawag. Nang sumakit ang kanyang tiyan, inisip niyang dahil lang ito sa kaba at nagpatugtog ng musika para makapagpahinga. Habang nagsisimulang sirain ng malakas na hangin ang mga gusali, nawalan ng kuryente. Lumalaki at lumalakas ang mga alon, tinatamaan ang mga harang sa tabi ng beach hanggang sa masira ang mga ito. Dahil dito, mabilis na nagsimulang bumaha ang bayan. Nagmaneho si Lisa ng mabilis hanggat kaya niya at muntik nang bumangga sa isang truck, pero nakahinto siya sa tamang oras. Si Bob pala ang driver at sinabi nitong bumalik siya dahil may mga puno na bumagsak at nakaharang sa daan. Pero may tubig na dumarating mula sa kabilang direksyon. Kaya nagpatuloy pa rin sa pagmamaneho si Lisa, pero naipit ang kanyang kotse sa isang puno. Patuloy namang nagmaneho si Bob sa kabilang direksyon at sinubukang lumiko sa kanto, pero sa kasamaang palad, tinamaan ng tubig ang kanyang truck at tinanggay ito sa kalsada, dahilan para matamaan nito ang mga poste ng ilaw at mga gusali. Napansin ni Lisa na tinutulak ng tubig ang truck papunta sa kanya, pero hindi pa rin niya maigalaw ang kanyang kotse. Kaya ang alon na mismo ang gumawa nito para sa kanya. Habang binabaha ang lahat ng kalsada, tinatangay ng agos ang kotse ni Lisa hanggang sa bumangga ito sa isang puno at isang sanga ang tumusok sa mga bintana. Pumapasok na ang tubig sa sasakyan pero hindi makalabas si Lisa dahil naipit siya. Tinanggay din ng agos ang truck ni Bob at bumangga ito sa isang rebulto na nakasira sa tangke, dahilan para tumapon sa tubig ang lahat ng pain ng pating. Maya-maya, umabot ito sa dagat at napansin ito ng mga pating. Nakita ng magkakapatid na bumabaha na ang kanilang bakuran. Sinubukan pa ni Rachel na balaan ang kanyang asawa, pero wala itong pakialam. Biglang nabasag ng isang alon ang kanilang bintana at natumba si Billy. Gusto ni Rachel na umalis, pero hindi alam ni Billy kung paano. Kaya pinaalala ni Ron sa kanila na may snorkel ang kanilang sasakyan. Sa bahay, nakita ni Dakota ang paparating na mga alon at lumayo sa mga bintana bago pa tuluyang pumasok ang tubig sa bahay sa itaas na palapag. Malapit doon, may dalawang lalaking nasa bangka na nakarinig sa pagsigaw ni Lisa para humingi ng tulong. Kaya tumalon si Scott sa tubig at lumangoy papunta sa sasakyan. Umakyat siya sa ibabaw ng hood at sinubukang alisin ang sanga, pero itinulak siya ng malakas na hangin pabalik sa tubig. Pagkatapos, sinabi ni Scott kay Jimmy na kunin ang pangputol mula sa kanilang truck. Habang lumalangway si Jimmy papunta sa kanilang sasakyan, kinausap ni Scott si Lisa para manatili siyang kalmado. Nakuha ni Jimmy ang pangputol at tumalon ulit sa baha, pero bigla siyang misteryosong hinila sa ilalim ng tubig. Nang lumingon si Scott, hindi niya makita ang kaibigan niya kaya hinanap niya ito. Biglang umahon si Jimmy habang sumisigaw dahil nawawala ang isa niyang braso. Pagkatapos, may puwersang muling humila sa kanya palayo at sinubukan ni Scott na lumangway papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, nakakita si Dakota ng palikpik sa tubig. Binuksan niya ang bintana at nagsimulang sumigaw na may pating. Hindi siya marinig ni Scott, pero narinig siya ni Lisa kaya sumigaw din ito. Narinig ni Bob ang lahat ng ingay kaya sinimulan niyang sipain ang pinto ng truck para makalabas at tumulong. Sa kasamaang palad, paglabas niya, sinalubong siya ng pating gamit ang malaking bibig nito. Sinubukan niyang lumaban pero agad din siyang hinila sa ilalim ng tubig. Sa wakas, nakita ni Scott ang halimaw at sinubukang lumangway palayo pero nahuli rin siya ng pating. Paulit-ulit siyang ibinangga ng pating sa kotse ni Lisa bago siya tuluyang hinila sa ilalim ng tubig. Samantala, nanonood sina Dale at Brian ng balita sa kanilang bangka. Nalaman nila na ipinagbawal ng Coast Guard ang pag-alis ng mga sasakyang pandagat sa pantalan sa susunod na 12 oras dahil sa napakalakas na hangin at mapanganib na agos. Narinig din nila na binaha ang Anville at maraming tao ang namatay. Kaya nag-alala si Dele kay Dakota. Tiningnan niya ang tracking system sa computer nila at nalaman na binaha ang bayan dahil nasira ang mga harang. Makalipas ang ilang minuto, nasa isang kotse sina Dale, Brian, Joe, at ang kameraman nito. May napagkasunduan sila. Kung ihahatid ni Joe ang kanilang grupo at bangka papuntang Anville, papayagan nila si Joe na kunan ng video ang lahat. Sa bahay ni Billy, naglalakad sila ni Rachel sa baha para makarating sa garahe. Pinapanood sila ng mga bata mula sa bintana at natakot nang makakita sila ng pating. Nang makarating si Billy sa kotse,
biglang tumalon ang isang pating at kinagat ang kanyang braso bago siya hilahin pababa. Matapos kainin ang kamay niya, bumangga ang pating kay Rachel at sinimulang kainin siya. Sa bintana, nakatingin sa takot ang mga bata at humihingi ng tulong. Tinitigan sila ni Billy ng ilang segundo bago niya napagdesisyunang iwan sila at bumalik sa kanyang truck. Nang papasok na siya, nahuli ulit siya ng pating. Biglang nagulat ang mga bata nang makita nila si Rachel sa bintana, pero hinila rin siya ng pating palayo. Sa loob ng kotse, malapit nang malunod si Lisa. Sinubukan ni Dakota na tumawag sa emergency, pero walang sumasagot. Humingi ng tulong si Lisa, pero sinabi ni Dakota na hindi siya makalapit dahil sa mga pating. Nang sabihin ni Lisa na buntis siya, inatake ng anxiety si Dakota, pero napakalma niya ang sarili niya at pumayag na tumulong. Bumaba siya at naglakad sa ibabaw ng mga kasangkapan para makarating sa kusina, kung saan kumuha siya ng kutsilyo. Pagkatapos, lumabas si Dakota sa bintana ng bahay pero nadulas at nahulog sa tubig. Mabuti na lang at nakahawak siya sa isang kotse at nakakyat dito. Habang binabantayan ang mga pating, lumipat si Dakota mula sa isang bagay papunta sa isa pa hanggang makarating siya sa kotse ni Lisa. Gamit ang kutsilyo, pinutol niya ang bubong ng kotse at lahat ng mga sanga. Pagkatapos, tinulungan niyang makalabas si Lisa sa butas. Magkasama silang nakabalik sa bahay. Pagkatapos, binigyan ni Dakota si Lisa ng tuwalya at ipinaliwanag na mag-isa na lang siya dahil patay na ang kanyang mga magulang. Sinabi ni Lisa na dapat silang pumunta sa bubong at gumawa ng senyales para makita sila ng mga tagasagip, pero naputol ang usapan nang makaramdam siya ng paghilab ng tiyan. Tinanggal ni Dakota ang mga kortina at mabilis na pumunta sa bubong para isulat ang salitang tulong gamit ang mga tela. Nang bumalik siya sa kwarto, hiniling ni Lisa na tingnan niya ang kanyang bukana para malaman kung kailan lalabas ang sanggol. Tumingin si Dakota at sinabi na nasa 2 o 3 pulgada na sa labas ang ulo ng sanggol. Kaya napagtanto ni Lisa na malapit nang lumabas ang sanggol. Samantala, binabantayan ni Brian ang kanilang marine system at natuklasan niyang malapit si Nellie sa bahay ni Dakota. Nalito si Joe kaya ipinaliwanag ni Dale na si Nellie ay isang buntis na great white shark na 3 taon na nilang sinusubaybayan. Biglang huminto ang kotse dahil sobrang taas na ng baha sa kalsada at hindi na sila makapagpatuloy. Bumaba sila sa kotse para ihanda ang bangka at natuklasan ni Brian na wala ng internet kaya hindi na niya ma-access ang tracking system. Kailangan nilang magpatuloy ng walang mapa. Nang umalis sila sakay ng bangka, tinawagan ni Del si Greg at kinumpirma nitong tama ang direksyon nila. Pero sinabi rin ni Greg na kailangan nilang umalis doon agad. Habang naglalayag sila, nakita nila ang mga lumulutang na katawan ng mga hayop na kinain ng mga pating.